Basta tagadagat, maalat! Mga oto-oto. Ay, eto ganyan mga kaganapan sa aking buhay. Ay talaga napakasaya ng aking puso. Paano ba naman kasi ay nagsalo-salo kami sa pamamagitan ng Boodle Fight? Ilang araw na rin pala nung ginawa namin itong video na to. Kaya naman okay na okay lang dahil nga napakasaya ko talaga. Paano ba naman kasi ay naligo kami ng dagat at napakalinaw talaga ng tubig. Kaya naman kung gusto mo talagang malaman kung ano mga kaganapan sa aming buhay, panoodin mo na to. Tara na, let's go! Huy! Ay basta taga-dagat maalat. Uy, Emila, syempre walang ganun sa totoong buhay, no? May maalat bang ganito kaganda? Ang kapal na mukha. Bali ngayong araw nga pala ang balak namin may maglinis ng flowing dahil napakalumot na talaga napakarumi na ng paligid nito. Uy. Kaya naman talaga buti nandito yung mga bata na to. Araw nga pala ito ng Sabado, kaya naman talaga nagtipon-tipon kami dito sa may flowing. Kaya naman napag-isip-isipan namin na maglinis na lamang dahil kami rin naman yung nakikinabang. Ang kagandahan gani dito sa amin ay merong unity. Kung sa Tagalog bagay pagkakaisa, para aming flowing ay patuloy na mapaganda. Ah, diba? Uy! Sa mga oras nga pala nito ay hindi ko mabilang kung ilan kami dito lahat. Pero okay lang naman dahil napakaganda talaga kapag magkakasama kaming lahat. Aray, puro lahat. Mas marami, mas maganda. Kaya naman talagang tulong-tulong kami dito, mga tita. Aray! At alam nyo ba, bukod sa may nagalimbas dito ng tubig, eh, meron din nagakuskus ng lumot sa mga paligid. Lalo na dito sa may sahig, dahil kadalasan nga may mga nadudulas dito na matanda, bata at iba pa. Huy, ang sama. At alam nyo ba guys, makwento ko lang gani ay naglilibot gani kami dyan sa mga bahay-bahay para maghingi ng pambili ng chlorine. Pero alam nyo ba, minsan ay nakakalikom talaga kami ng napakalaking pera. Ipagpalagay natin mga nasa 20,000. Yummy lang. At pagkatapos gani namin maglinis ng flowing, nagpabili na rin naman kami ng papaya para meron kaming maluto. O diba? Dahil nga ni ay araw ng Sabado, ngayon ang balak namin ay mag-boodle fight kami doon sa tabi ng dagat. Doon baga sa may mga tambayin na aming ginawa. Are. Kaya naman gani sa mga oras na to ay on duty naman ang aking ate na si Ate Samantha. Ganap na ganap talaga siya dyan magbiyak ng mga papaya. Aray. Dahil konti lang gani na paningil namin para sa aming gagamitin sa pagbo-boodle fight, ay nagbili na lamang kami dyan ng 3 pirasong balot na tuyo. O diba? Konti lang pala yung binili naming chlorine para sa flowing dahil yung tirang pera ibibili na lang namin ng pang merienda namin. Ngunit nga ni ay magtatanghalian na kaya naman tuyo na lamang yung binili namin para meron kaming pang ulam. At pagkatapos nga ni ng kaganapan namin na maglinis ng flowing at maggayat ng papaya at nung kung ano-ano pa, ay naisip-isipan naman namin magkuha na lang ng mangga. Dati kasi inuulam talaga din namin ng mangga kapag wala talaga kaming makain, mga tita. Uy! Naalala ko gani dati talaga ay kapag may nakikita kaming nahuhulog na manggay, pinupulot namin. Talagang napakasarap nun ate kapag mga hinog na. Aray! O, kaya nga naman sa mga pagkakataong ito ay inakyat na ni Miana yung puno ng mangga. Bali, meron nga pala siyang panungkit dyan para mas madali niyang makuha. Aray! Dahil gani budol pa itang aming gagawin, ay nagpakuha na rin pala kami ng saging. Pauwi na nga pala kami nito mula galing sa labas. Kaya naman samahan nyo pa rin kami hanggang makapunta kami ng tabing dagat. At nang makarating na rin gani kami dito ay inumpisa na naming balatan yung mangga. Ngunit talagang hindi pa nababalatan lahat, ay talagang mauubos na. Paano ba naman kasi ay pinagkakain na nila, nakakainis. Huy! Pero makwento ko lang gani, naalala ko talaga nung kabataan ko ay nagakuha talaga kami ng mangga na yan. Inapamulo talaga namin siya, lalo na kapag bagong hulog, yung hinog, ay talaga napakasarap nun iulam sa kanin. Grabe guys, ganun kahirap ang buhay. Are. Mabalik na nga tayo dito sa aming tambayan. Napakasarap talaga maligo ng dagat dahil napakalinaw ng tubig. Ngunit nga ni sabi ko sa aking mga kasama, ibuhatin namin itong kahoy dahil pwede pa namin itong maupuan, at napagpaalam ko na rin naman sa may-ari na kukunin namin at ilalagay namin dito sa aming tambayan. Talaga naman napakaswerte ko din sa mga taong ito. Talagang ginaji din sila, kaya naman pinagtulungan ng talaga namin to para makuha namin tong bangko na to. Itong kahoy na to na pwede talaga namin maupuan. Uy! Alam nyo ba guys, makwento ko lang, talaga napakasakit talaga ng likod ko noong time na yan. Hanggang ngayon naman napakasakit pa rin, pero talagang go na go lang, laban lang. Dahil gabi naman tayo nag-iinda ng sakit. Aray! At pagkatapos na mga kaganapang iyon ay nagpadikit na rin naman ang aking mga kasama dito ng apoy para makapag-umpisa na kami ng aming lulutuin. Aray! Sa mga oras na nga na to ay parang wala kami iniindang pagod. Paano ba nun kasi ay kakatapos lang namin maglinis ng flowing, tapos ngayon naman ay mag-iinarte kami, magbubudol-budol pait kami dito.
Nakakatuwa nga ning tingnan nito mga batang ito ay marurunong na magluto. Sana all. Napakarami talaga namin dito kaya naman nakakatuwang magkaroon ng mga kaibigang mga bata tapos napakarami pa nila. Ay nakakatuwa talaga guys. Grabe. Ang sarap maging bata ulit tapos maging baby niya. Aray. Ang aming niluluto nga pala dito ay itong papaya at pansit canton. Bali, yan lang naman na aming uulamin. At syempre yung tuyo, hindi ko na nabidyohan nung gimprito namin. Pero luto na yun guys. Gaya na sinaing namin. Kahoy lang gani ang pinanggamit naming panggatong dyan. Pero kung makikita nyo, ang aming sinaing ay naluto ng maganda. Kaya naman napakasarap niyan kainin. At makikita nyo talaga sa vlog na to na naubos talaga yan. At ang natira lang ay mga papaya. At natapos na nga niyang pagluluto ay eto na nilatag na namin itong aming mahiwagang katre dito sa aming tambayan. Sinabay na pala namin dyan yung paglatag din ng dahon ng saging. Dahil nga nagugutom na kami lahat at maliligo pa kami ng dagat. Aray. Kaya naman gani sa pangunguna talaga ni Samantha ay nagsisunudan din ang lahat. Kaya naman talagang ready na kaming kumain dyan dahil nagugutom na kami ng sapat. Uy, ano daw? At sinabi nga din pala namin sa mga bata dyan na baka may mga ulam pa sila sa kanilang bahay. Pwede nilang dalhin para mas marami kaming ulam. O diba? Pagka ganito maning kaganapan ay talagang naiisip ko na napakasarap maging bata. Pero syempre sa ngayon wala na tayong magagawa kasi nandito na tayo sa edad na kailangan na nating harapin ang realidad. Aray, ang OA. Kaya galing sabi ko sa mga bata na yan ay enjoy nila yung buhay nila habang bata pa sila. Dapat magpakasaya lang palagi sapagkat hindi mapapantay ng kahit na anong problema ang buhay ng tao kapag ikaw ay laging masaya. Aray, huy, ano ba? Mabalik na nga kami dito sa aming kakainin. Ito na pala't nilagyan na namin yung pansit canton, mangga, at itong adobong papaya. Talaga napakasarap nito guys. At alam nyo ba, kontento na kami kahit ganyan lang ang banding namin. Sa ngayon kasi wala pa kami mga work, tsaka mga bata pa kami for para makatikim na mga masasarap na pagkain. Pero alam ko darating yung panahon na darating kami doon. Huy, ano daw? Gulo. Pero bago kami kumain dyan ay naghugas kami ng kamay, syempre, para din malinis at mas masarap yung kain namin. At hindi lang yarn, bago kami kumain guys ay nagpray kami at sa pangunguna ni Ate Samantha, siya nag-lead ng prayer. Tapos yun, kain na kami. Huy. At pagkatapos nga ng salo-salong iyon ay pumunta na rin kami sa dagat para maligo dahil nga na inapakalinaw ng tubig dito sa amin. Kaya naman hindi namin sinayang ang araw na ito na makaligo dito sa dagat dahil sobrang linaw ng tubig. Napakaganda. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panunod at pagsuporta nyo. God bless you all. Maraming salamat po. Mama. How can I move on when I'm still in love with you? 'Cause if one day you wake up and find that you're missing